Bago tayo magsimula, may tanong muna ako. May kilala ka bang taong laging nakangiti? Pero sa huli, marami pala siyang pinagdaraanan? O baka naman ikaw mismo? May pagkakataon na bang sinabi mong, okay lang ako, kahit hindi naman talaga? Kung oo, mas mauunawaan mo ang kwento ni Mabuti. Isinulat ni Genoveva Edrosa Matute. Matagal ko nang hindi nakikita si Ginang Mabuti. Ngunit ayon sa mga balita ay nagtuturo pa rin siya sa dati naming paaralan. Isang luma at walang pintang gusali sa tabi ng estero. Sa ikalawang palapag nito, sa isang silid na tanaw ang maitim na tubig, patuloy niyang ibinabahagi ang kaalaman at karunungang sa kanya ko unang natutuhan. Sa tuwing nakakakita ako ng anumang maganda, isang tanawin, isang kaisipan o isang musika, lagi ko siyang naaalala. Ngunit sa kabila ng kagandahang iyon, alam kong ang sarili niyang buhay ay hindi naging madali. Karaniwan lamang ang kanyang anyo at pamumuhay. Tahimik siyang nagtatrabaho at walang kakaibang ipinakikita. Tinawag namin siyang Mabuti dahil iyon ang salitang madalas niyang banggitin sa aming klase. Sa paglipas ng panahon, napagtanto kong ang salitang iyon ay sumasalamin sa kanyang pananaw sa buhay. Isang hapon, nadatnan niya akong umiiyak sa isang tagong sulok ng silid-aklatan dahil sa isang simpleng suliraning pambata. Sa halip na pagalitan ako, mahinahon niya akong nilapitan at inalok ng tulong. Nahihiya akong humarap sa kanya, ngunit lalo akong nabigla nang sabihin niyang naparoon din siya upang umiyak. Dahil sa kanyang katapatan, naibuhos ko sa kanya ang aking damdamin. Buong puso niya akong pinakinggan at pinawi ang aking kalungkutan. Paglabas namin ng paaralan, naitanong ko kung bakit siya napunta sa sulok na iyon. Ngumiti lamang siya at sinabing ang sulok na iyon ay iniyakan nating dalawa. Hindi man niya sinabi ang tunay niyang suliranin, ipinaunawa niyang may mga problemang hindi pa dapat pasan ng isang batang tulad ko. Hiniling niyang maging higit na mabuti ang buhay na naghihintay sa akin. Mula noon, nagbago ang pagtingin ko kay Ginang Mabuti. Habang siya'y nagtuturo, lagi kong naaalala ang nangyari sa silid-aklatan at hindi ko maiwasang isipin ang lihim na kalungkutang kanyang dinadala. Gayunman, hindi ko kailanman nakita na pinanghinaan siya ng loob. Sa bawat aralin sa panitikan, ipinadarama niya sa amin ang kagandahan ng buhay at itinatanim sa aming isipan ang pag-asa, pananampalataya at pagmamahal sa kabutihan. Madalas nang ikwento ang kanyang nag-iisang anak na babae. Ikinukwento niya ang mga pangarap nito at mga hangarin niyang balang araw ay maging isang mabuting manggagamot. Hindi niya kailanman binabanggit ang ama ng bata, bagaman alam ng ilan naming kamag-aral na hindi siya byuda. Isang araw, habang ikinukwento niya ang pangarap para sa kanyang anak, may isang kaklase kaming nagbiro at nagsabing magiging manggagamot din ito gaya ng kanyang ama. Narinig iyon ni Ginang Mabuti. Sumagot siya ng may pilit na ngiti, ngunit napansin kong namutla siya. Doon ko higit na natiyak na may malalim siyang sugat na pilit itinatago. Ninais kong damayan siya tulad ng pagdamay niya sa akin noon, ngunit nanatili akong tahimik. Pagkaraan ay sinabi niya ang mga salitang hindi ko malilimutan. Ang mga taong nakararanas ng lihim na kalungkutan, ang tunay na nakauunawa sa lihim na kaligayahan. Sa sandaling iyon, nadama kong nagkaunawaan kami. Sa kabila ng kanyang pinagdaraanan, ipinagpatuloy pa rin niya ang pagtuturo at ipinakita sa amin ang kagandahan ng katapangan at pagpapatuloy sa buhay. Lumipas ang mga taon, isang araw ay nabalitaan kong namatay ang isang kilalang manggagamot, ang ama ng anak ni Ginang Mabuti. Naburol ito sa isang bahay na hindi kailanman tinirhan ni Ginang Mabuti at ng kanyang anak. Sa wakas ay naunawaan ko ang lahat. Nalaman ko kung bakit may mga luha siyang lihim na ibinubuhos at kung bakit pinili niyang itago ang sarili niyang sakit. Sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan, nanatili siyang mabuti, matatag at mapagbigay ng pag-asa. Doon ko lubos na naunawaan na ang tunay na kagandahan ng buhay ay hindi ang kawalan ng pagdurusa,
kundi ang kakayahang magmahal, magpatuloy at magbigay liwanag sa iba kahit may sariling pinapasan ng kalungkutan.